Nagulantang bigla ang China dahil po dito sa pinakamalaking submarine, malakas ang submarine na ito at high-tech talaga mga kaistorya. Bigla pong lumutang tatlo ito sa karagatan po na malapit po sa China. At alam nyo bang ang tatlong submarines po na ito mga kaistorya ay kargado po ng 72 missiles na high-tech din po. Trident 2 missile ay naglalaman po ng humigit kumulang 8 na MIRV. Kumbaga po sa bala, mga kaistorya, ito pong MIRV, yan yung pinaka-armas po ng mga missiles na sumasabog. Isipin po ninyo na bawat isang Trident 2 missile ay maaaring kargado ng hanggang 8 na MIRV. Ibig sabihin, isang Trident 2 missile, mga kaistorya, ay maaari niyang pasabugin ang humigit kumulang sa 8 na hiwa-hiwalay na mga targets. Ay isipin ninyo, 8 at 72 na Trident 2 missiles. Ang karga nitong tatlong submarines na ito na lumutang po mga kaistorya sa karagatan malapit sa China. At ito pa ang balita mga kaistorya. Alam niyo bang 26 po na mga bansa ang nagkampi-kampi na. Mga kaalyadong bansa po natin yan mga kaistorya. Kontra sa China. Pag nagkataon at ipoporsyon ni China, mga kaistorya, no? Itong nakikita at hinala natin na posibleng i-invade din nila ang Pilipinas. At sabi ko nga, ay posibleng target nila, mga kaistorya, unahin ang Pilipinas kaysa sa Taiwan dahil hindi po nila maaari pong i-invade ang Taiwan na hindi muna nila dinidil ang Pilipinas dahil nandito nga po ang EDCA. At dahil sa EDCA na yan, mga istorya, sa pulisiya na yan ni PBBM, wala po, pornada po, barado po lahat ng malaking ambisyon at plano ni China sa buong South China Sea. Of course, direktang damay po tayo, mga kaistorya. Alam niyo bang posibleng kuyugin sila ng 26 na bansa na yan, mga superpower countries po yan, Posibleng kuyugin yan ang China kung pupursigihin nila, mga kaistorya, na i-invade ang Pilipinas o kaya ang Taiwan. Aba, maganda ang mga balitang. Dito ninyo makikita sa talakayan natin ngayon, mga kaistorya, na nagpahayag na po ng pagkabahala ang China sa mga high-tech po na armas ng Amerika. Kala ko ba tapang-tapang nila, lakas-lakas nila. Sabi ko nga sa inyo mga kaistorya nambabraso lang yan. Pero takot din po yan. Sumabak sa giyera. Yung nakikita ninyo na piniplay ko po mga kaistorya, na video clip, PIP ang tawag dyan Yan po ang Trident 2 missile. At yan din po ang Ohio class submarine. China freak. The Navy surfaced 3 missile submarines simultaneously as a warning. Bilang warning kanino? Para sa China. 3 missile submarines. Sabay-sabay na lumutang sa karagatan na malapit sa China. At yan po ay nuclear-powered submarine. At yung kanya pong mga missiles na karga, mga kaistorya, bawat isang Ohio class submarine ay kargado po ng Trident 2 missiles na nasa 24 24 Trident 2 missile ang karga niyan. At yun po ay nuclear capable din po yung missile na yun. Ito po ay the national interest. Basahin ko ng kaunti ito dahil itong paragraph na ito ang pinaka-importante dito. Tapos yung mga susunod, maligoy na. Mga kaistorya, so basahin ko The Ohio is a nuclear-powered submarine capable of firing ballistic missiles. The third largest submarine class in the world, the Ohio can carry 24 Trident 2 missiles. So, when 3 Ohio submarines surfaced in the Indo-Pacific carrying a combined 72 ballistic missiles, the message to China was clear, if not explicit.
Malinaw ika ang mensahe niyan sa China. Warning yan, aba, wag kang, kumbaga mga kaistorya, yung mensahe sa China nagsasabing, aba, wag na wag mong susubukan. China, may kalalagyan ka. Oo, may mga ballistic missile din ang China. Oo, may mga intercontinental ballistic missile din ang China. Pero wag ka, mas marami naman ang missile at intercontinental at ballistic missiles po ng Amerika. Sabi nga ni dating Presidente Donald Trump na ngayon ay nakonvict kung hindi ako nagkakamali. Kasi kinasuhan din naman ng mga, kung hindi ako nagkakamali, mga kalaban din niya sa politika. Wag nyo kaming tatakutin. Sa Russia ang pinatutungkulan niya dahil oo nga, may mga missile kayo, nuclear. Kami meron din. At ang amin, ay gumagana. Totoo yun. Mga kaistorya, isipin ninyo ito Nuclear-powered submarine. Malakas yan. High-tech po yan. Pinakamalaki po yan, mga kaistorya, sa mga submarines na ginawa ng Amerika. Kargado ng 24 Trident 2 missile. Tatlo. Tatlo pa lang yan, lumutang sa Indo-Pacific. Sa karagatan, Indo-Pacific kasi mga kaistorya, mula dyan sa may gilid po ng Africa, dadaan po yan dyan sa may Indian Ocean, kasama po dyan South China Sea, hanggang dyan sa may gilid po ng Amerika, sa itaas ng Japan. Indo-Pacific region po yan, mga kaistorya. At alam niyo bang ang distansya na kayang marating nitong Trident 2 missile na ito, mga kaistorya, ay 4,000 miles. Kung i-convert mo po yan, mga kaistorya, sa kilometro, yan po ay mahigit 6,400 kilometers. Napakalayo nun, mga kaistorya. At isipin nyo, umaabot sa 8 ang MIRV, armas, na siyang nagpapasabog. Nitong Trident 2 missile, magkakahiwalay na 8 lugar, pwede niyang targetin. O kaya naman, isang lugar, target niya, pwedeng ma-intercept yung iba, ay 8 yan. Sige, ma-intercept nyo ang 3, 4, 5, makakalusot yung 3, sasabog pa rin yung target. Mga kaistor, ganun po yan Yan ang mga high-tech po ngayon ng mga missile, mga kaistor, hindi lang isa ang karga na MIRV niyan, marami po. Ganyan ang labanan ng armas sa mga high-tech missiles ngayon, mga kaistorya. At bigyan ko kayo ng ito. Ipakita ko sa inyo, Trident 2 D5 missile. Ito po yung karga ng Ohio class submarine Tayo po ay nasa official website po ng United States government. Ayan naman nakalagay po sa taas America's Navy. Palakihin ko para mabasa po ninyo ng maayos. Okay po ba ang audio natin? Paki-comment nga po. Ayan, okay naman daw mga kaistorya. Baba na tayo dito. Tingnan nyo. General characteristics. Trident 2 D5. Primary function, strategic nuclear deterrence. Kontraktor ang may gawa po niyan ay ang Lockheed missile. Ang Lockheed po. Dineployan simula noong 1990. Ang halaga ng bawat isa, mahal pala to. $30.9 million bawat isa 44 feet ang haba or 13.41 meters. Mahaba yung 13 meters, mga kaistorya. Kasi ang tao, napakatangkad mo na kung ikaw itataas ng 2 metro Higante na po yun, basketballista na po yun, mga kaistorya. Ibig sabihin, i-convert mo mga 6 o 7 tao ang haba po niyan. 83 inches ang diameter, 2 metro mahigit ang diametro nito. Mga kaistorya, kung 2 metro, humigit kumulang 1 dipa at kalahati, mahigit. Ang diametro niya, yung bilog po niya, yung pag sinabi mo kasing diametro, mga kaistorya, yung gitna ng bilog. Kasi yung paikot po ng bilog, circumference. Pero pagka sinabi mong diametro, yung gitna ng bilog, yung kalahati ng bilog, yun yung diametro. 1 dipa at kalahati, mahigit yung diametro niya. Ganun po yan inaano ko sa inyo para maliwanag po sa inyo. At ang timbang niya, 58,500 kilogram. 58.5 tons. Ito na, yung layo na kaya niyang marating. 4,000 miles. 4,600 statute miles. Hindi pala eksaktong 4,000 miles. 4,600 pala. Ang kaya niyang marating ay 7,000 mahigit na kilometro. Kasi kung 4,000 miles lang, nasa 6,400 plus na kilometro.
mahigit pala, 4,600 pala. Ayan, no, ganyang kalayo ang kaya po niyang marating. At payload, platforms, kung saan siya ikinakarga, iniaarmas. US Ohio class, 20 missiles. UK Vanguard class, 16 missiles. Nuclear MIRV, multiple. O, yun yung warhead, yung pinaka-armas niya, yung nasa ulo niya, mga kaistorya. Ano ho? Ang ibig sabihin ng nuclear MIRV na ilang beses ko nang binabanggit kanina, mga kaistorya, ay multiple independently targetable re-entry vehicle. Nag-glide po yan. Paliwanag ko sa inyo ha. At take note ha, hindi lang po yan basta MIRV. Kasi may conventional po na tinatawag non-nuclear capable ito nuclear po talaga mga kaistorya Ipaliwanag ko sa inyo ha, kung bakit yan tinawag na multiple independently targetable re-entry vehicles. Kasi po, ang MRIV, mga ka-story, alam nyo naman, di ba? May mga armas din kasi na pang-intercept po ng missile. May mga high-tech na ngayon, nakapag-develop na ng ganun ngayon si China, si Russia, at si Amerika. Ngayon, itong MIRV, mga ka-istorya, napakahirap po nitong i-intercept. Kasi ito po ay nag-glide. Hindi lang ito basta parang gumaganon-ganon siya at gumaganon siya. Kaya ang hirap po nitong intercept. Ito pa. Ang mahirap sa mga high-tech missile ngayon, mga kaistorya, ballistic or intercontinental. Kapag yan po ay nag-umpisa na, ang pinaka-chance mo na i-intercept yan ay yung nagsimula pa lang siya na lumipad sa ere. Pag yan ay nasa kalagitnaan na ng flight, ang hirap na po niyang i-intercept. Lalo na pagka naghiwa-hiwalay na yung MIRV. Lalo na. Ganun po yung kahirap i-intercept, mga kaistorya. Kaya talagang napaka-high-tech nitong Trident 2 missile na ito. Isipin ninyo ha, ipakita ko sa inyo uli yung video na piniplay ko kanina. Para may idea kayo, tingnan po ninyo ha. Ulitin ko, 3 pa lang yan na lumutang sa Indo-Pacific region. Kargado po yan ng 72 Trident 2 missile. In total ha. At hindi lang Trident 2 missile. Ang karga niyan mga kaistorya. Hindi lang. Ang sabi, may Tomahawk missile pa yan, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali. Oo. Ganun po yung ka-high-tech. Yung Trident 2, ay yung Trident 2 missile na yan, at yung kwan po na yan, submarine na yan na Ohio class ng Amerika. Ganun po yan, ka-high-tech. Ito pa. Bigyan ko pa kayo ng isa pang magandang balita sa pagiging high-tech ng Amerika. I-share ko sa inyo. Tanggalin ko muna ito, mga ka-istorya, ha? Ito pa. Kung bakit ang China, naku, ewan ko na lang. Saan ka pupulutin? Sige, iporsyo mo. US tests hypersonic missile capable of striking Moscow within 30 minutes. Pag sinabi mong hypersonic missile, mga ka-istorya, ay talaga pong napakabilis po niyan. Within 30 minutes, kayang pasabugin ni Amerika ang capital ng Russia. Gaano ba ito kabilis? Itong hypersonic missile na ito na na-develop po ng Amerika. Basahin natin ha. Palakihin ko yung mga niya para mabasa din po ninyo. Anong sabi dito? The United States Air Force successfully launched. Paliitin kong konti kasi di ko naman mabasa yung karugtong. Successfully launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile or ICBM early Tuesday morning from Vandenberg Space Force Base in California. This test marks the first of 2 scheduled for this week. Dati, ang China nagyayabang kasi sila nakapag-develop sila ng hypersonic missile, mga ka-istorya Mach 15. Kasi pag sinabi mong Mach 15, hypersonic na talaga yan Mach 15, Mach 20, talagang hypersonic na yan. Yung Mach 1 kasi, mga ka-istorya, 1,000 kilometers per hour kung hindi ako nagkakamali. O
per second kung hindi ako nagkakamali. Mga ka-istorya, wait lang ha. Para sigurado ako kasi ayaw kong ako yung makapagbahagi ng maling informasyon. How many kilometers is 1 Mach? Oh, 1 Mach. Ayun. Eto. Isipin po ninyo. Per hour pala. 1,234.8 kilometers per hour. Kung hindi ako nagkakamali, itong na-develop po na ito ng Amerika, Mach 15 ito eh. Pero basahin natin para mas sigurado tayo. Air Force Global Strike Command, responsible so on and so forth. Wait lang, dito tayo sa baba, hanapin na natin. Ayun nga, tama nga ako. Mach 15 po ito. According to Air and Space Forces.com, the Minuteman III traveled approximately 4,200 miles at speeds exceeding 15,000 miles per hour before reaching its designated zone near Kwa, so on and so forth. Mach 15 nga po. Napakabilis nito, mga kaistorya. Napakabilis niyan. Mach 15. 1,200 kilometers per hour. Gaano kalayo yun? Yung 1,200 kilometers na yun, mga kaistorya. Ang layo po noon. Tingnan nyo ha. Research muna natin. How many kilometers of the Philippines, yung distansya. How many kilometers is the distance of the Philippines from China? 2,983.95 kilometers. 2,983. The shortest distance between China and Philippines is 1,854.14 miles to 2,983.95 Tingnan ninyo ha. Nakikita ba ninyo sa camera? Nakalo kasi. Wait lang. 1,094.35 miles according to the route planner. 2,900 kilometers plus ang distansya po ng Pilipinas sa China. Ay kung Mach 15, minuto lang, mga kaistorya, sabog na. High-tech. Napaka-high-tech ng mga nade-develop po ng Amerika. At ito pa, ginaya na naman ng China. Ito talaga si China. Alam nyo ba itong J20 umano ng China, ginaya lang naman nila yung technology niyan sa Amerika. Ito na naman, nakapag-develop ang China, ang Amerika, sila ang pioneer po ng laser weapon. Yan pong kanilang mga tangke, kanilang mga warships, mga fighter jets po nila, kargado na rin po ng laser weapon po ng Amerika. At mas dinedevelop pa nila para mas malayo ang marating ng kanilang laser weapon. Ginaya na naman niya China. Alam niyo, ang nakikita ko sa China, parang ang mga armas nila pang display lang. Hayaan nyo, sinisimulan ko na yung i-research yung mga armas pang militar na yan ng China, kung ano bang mga capabilities niyan, mga ka-istorya, kung talaga pang vanguard, kung talaga pang baragan. I-discuss ko yan, gagawan ko yan, mga ka-istorya, ng content. Ha? Talagang magugulantang pala talaga itong si China sa mga high-tech na armas ng Amerika. Grabe pala ang mga nade-develop na armas ng Amerika, mga kaistorya. Eto pa, may kasalukuyan pa silang dine-develop na panibagong missile. Mga kaistorya, ito, Navy's Halo Hypersonic Anti-Ship Missile. Yung kanina, Minuteman III, Intercontinental Ballistic Missile yon. Bukod pa dun sa Trident II missile, meron na namang tinatawag na Halo Hypersonic Anti-Ship Missile na dinidevelop po nila. Para sa kanilang mga warships, sa mga submarines nila, at sa mga fighter jets po nila. Grabe, no? Mga kaistorya, no? Eto, tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, ang China, nagpahayag na po ng pagkabahala sa mga armas, high-tech na armas, ng Amerika. Tingnan ninyo, ang pahayag po ng China. China, US nuclear weapons in South Korea would undermine its security. Nagdadakdak na ang China, no? Nuclear weapon, no? For deterrence kasi ang nuclear weapons, mga kaistorya eh. Hindi ka pwedeng basta-basta bulihin ng kung sinong bansa, basta meron ka niyan. Kung hindi na sana napatalsik, mga kaistorya, ang
Kaawa-awang Apo Lakay Marcos Sr. Ay, hindi, siguro ganyan din tayo ka-high-tech ngayon, mga kaistorya. Kasi tinutukan po ng administrasyon niya noon yung pagpapalakas po ng sandatahang lakas natin. Ginawa, tingnan nyo yung bungbungwang rocket na pag-upo ni Cory Aquino, lahat, wala na. Pati Bata Nuclear Power Plant, wala na. Hindi ba yung Santa Barbara Project? Di ba? Isa tayo nun sa mga pioneer sa Asia eh. Ng rocket eh. Ha? Military grade rocket. Pero anong ginawa? Ayun, ang resulta, humina tayo. Sobra talaga, ang laki talaga ng inihina natin, mga kaistorya. Kumbaga sa ranking na nasa, kung gagaraduhan mo halimbawa ng nasa 1 to 10, tayo noon ay nasa 10, ngayon biglang naging nasa number, naging number 2 na lang. Humina ng sobra. Ha? Kumbaga sa lakas natin na 10, nabawasan tayo ng 8. Ganun ang inihina ng Pilipinas noon eh. Sayang talaga. Wala, magsisiman tayo. Nangyari na. Kasalanan ng mga, ngayon, na-realize din nila. Ngayon, binubuli na tayo. Kahit itong mga mambabatas natin, anti-Marcos, na-realize na din nila ngayon ang kahalagahan ng pagpapalakas ng armed forces ng Pilipinas. Ngayon na, binubuli na tayo sa kakikilos. Kung hindi ginawa ng masama si Apo Lakay noon, di ba? Mga kaistorya. Tsaka, basta made in China, asahan mo na, marupok. Pati nga, waterfall sa kanila, peke eh. Shinare ko, mga kaistorya, doon sa timeline ko nakapost sa akin pong Facebook eh. Basahin natin ito. Ngayong taon lang din po ito, June. Isipin mo, latest Basahin natin. China said it opposes a deployment of nuclear weapons to South Korea. Bakit? Takot na? Takot na. Takot na yan. Kaya kumukontra. Kumontra ka man, anong magagawa mo? Hanggang bunganga ka na lang. As it would pose danger to regional countries. Akala mo naman, hindi siya nagde-develop ng nuclear weapons, no? Beijing was reacting to a report suggesting the United States should take such a measure to enhance deterrence against threat from North Korea. Kung lalagyan ang Pilipinas, mga kaistorya, ng nuclear weapons ng Amerika, payag ako. Kung ako lang ang tatanungin nyo. Bawat EDCA sites at bawat strategic location ng Pilipinas, mga baybayin ng Pilipinas, armasan ng nuclear weapon ng Amerika, payag ako dun, mga kaistorya. Baka lalong nagngangawa ito si China, baka lalong nag-iiyak yan. Takot yan, kaya kumukontra. Mga kaistorya. Sasabihin na naman ng iba, nako, Juan Historiador, hindi mo alam, may batas international sa nuclear. Alam ko po. Ilang beses ko nakabukas yung ginawa niyan. May dedicated content po ako, kung di ako nagkamali, 2 yata or 3 tungkol po sa nuclear weapon. Oo. Ayan po yung Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon. Na mismong mga superpower countries, mga kaistorya, di naman nila sinusunod. Nakalagay dun, bawal ka mag-develop ng nuclear weapons. Bawal ka mangolekta, magparami ng nuclear weapons. Bawal kang maglagay ng nuclear weapon facility mo sa teritoryo ng ibang bansa. Bawal mong gamitin ang nuclear weapons mo para mambuli at manakot ng ibang bansa. Tanong, sinusunod ba yan ng mga first world countries? Si Putin na lang. Ilang beses na niyang ginagamit ng panakot yung mga nuclear weapons nila. Ganon din si Xi Jinping. Diba? Mga kaistorya. Yung mga first world countries, nagde-develop sila, patuloy na nagde-develop at nagpaparami po ng mga nuclear weapons. Diba? Mga kaistorya. Okay ba ang audio natin? Pakiano po? Paki-comment. Sayang kasi yung mga dinidiscuss natin kahapon. Nang hinayang talaga ako kagabi yung content ko. Anyway, sana kahit paano naintindihan. Napaka-importante pa naman mga kaistorya na diniscuss ko kagabi. If the US deploys tactical nuclear weapons in Asia-Pacific region, it will be a dangerous move that will seriously threaten the security of regional countries and undermine regional peace and stability, said Liu Pengyu, a spokesperson for the Chinese embassy in Washington. Woo! Ilong ninyo, mga ipokrito kayo. Amerika na naman ang tatargetin ninyo, bibintangan ninyo na nagsasapanganib ng seguridad
nagbibigay ng banta sa seguridad ng rehiyon, ng mga bansa, at magsasapanganib din sa kapayapaan ng mga bansa sa rehiyon na ito. Sinong nag-umpisa ng kaguluhan, ng sigalot, ng hindi pagkakaintindihan? Sinong nambubuli? Sinong nanghahara? Sinong nanghihimasok sa teritoryo ng may teritoryo? Di ba, mga kaistorya? Sinong lumalabag sa international law? Kayo, China, ang totoong gumagawa ng mga hakbang para magsapanganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon na ito. At maaaring buong mundo pa. Tingnan mo kung gaano mga kaipokrito ito at mga sinungaling, binabaluktot Kung tutuusin sila talaga hindi naman gagawin ni Amerika yan kung hindi sila ang nag-umpisa Sila ang nag-umpisa ng problema. Ngayon, umaaksyon si Amerika para mampanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon at sa mundo. Nagre-react si China. Binabaluktot nila. Di ba? Kaya kayo, huwag kayong bibilib dito sa China at sa mga pro-China na kapwa natin Pilipino. Di ba? Mga kaistorya? Ako nakakabuisit itong mga statement na ito ng China We will continue to handle Korean Peninsula affairs based on their merits and our position. On and so forth. Kabuisit Akala mo wala silang kasalanan. Akala mo ang linis-linis nila. Samantalang sila naman ang ugat ng lahat ng problema Uma-action lang. Nagre-respond lang mga kaistorya si Amerika at mga allied countries sa ginagawang kawalang hiyaan ng China. Di ba? Kayo, yung mga Chinese government, mga ipokrito kayo, mga sinungaling kayo. Kayo yung nangwawalang hiya Ngayon, nagre-respond ang Amerika at ang mga allied countries ng Amerika sa kawalang hiyaan ninyo, pinipilipit ninyo yung ginagawa ng Amerika at mga allied countries na kumbaga, kala mo biktima kayo pero kayo yung salarin. Sa totoo lang, sila naman talaga ang salarin. Diba mga ka-story? At tayo ang pinaka nasa front ng kawalang hiyaan ng China na yan. Tayo yung pinakaunang biktima Tayo yung unang-unang binibiktima nila. Diba, mga kaistorya? Totoo naman Totoo naman sinasabi natin Saan sila pupulutin? Sige, porsyon nila. Alam kasi nila, mga kaistorya, nakukuyugin sila ng napakaraming bansa sa mundo. Kaya, wala nila silang magaga kundi magbunganga na lang. Gumamit pa ng mga maraming bunganga, isa na dyan yung mga modern makapili na kapwa natin Pinoy, para kunyari walang kasalanan si China, kunyari mabait, kunyari bayani. Pero ang totoo, sila ang lahat ng salarin. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan at malaking hindi pagkakaintindihan sa buong South China Sea. Buong mundo na nga Kasi napakarami ng bansa, ang damay Di ba? International concern na nga ito Yung ginagawang kawalang hiyaan na yan ng China Di ba? Mabuti na lang, ang presidente natin ngayon matalino. Tahimik. Tahimik lang, pero hindi maarok ni Xi Jinping. Kung ano yung taktika na ginagawa ni PBB, hindi rin maarok ni Digong. Kaya sila galit na galit. Nagulantang na lang sila. Wala na, pornada na yung mga plano nila. Wala na, nakabalandra na sila. Wala na. Yung ambisyon nilang malaki, wala na, pornada na lahat. Nagulantang na lang sila. Tapos sasabihin na, weak leader, kaya asar na asar si Digong kay kay PBBM. Bakit? Wala na. Pornada na, taplak na si best friend niya na Xi Jinping. Diba? Tahimik lang si PBBM, pero tingnan nyo, isang galaw lang ni PBBM. International community. Saan damakmak na mga bansa, focus ngayon. Nagkampi-kampi. Kaya itong China, alam niya, kukuyugin siya. Wala siyang pupuntahan Hindi natin hinahangad ng gera. Kahit sinong tao, hindi maghahangad yan. Pero nakakabuisit na kasi yung ginagawa sa atin, di ba? Mga ka-istorya. Ito pa. US. Tingnan nyo kung gaano ka. Tingnan nyo Hindi mapigilan ng China.
Ang Amerika, high-tech kasi si Amerika, US Intel aircraft sweep scans China's Fujian aircraft carrier coastline that being declared a no-go zone. Ayaw ni China na may dumadaan dyan sa paligid niyan at sa area niyan, sa tapat niyan. Ayaw ni China, pero na-scan, na-surveillance po ng Amerika. Pati na yung aircraft carrier nila, may nagawa si China, wala po. Hindi niya napigilan. Di nga nila nalaman, na-surveillance na pala sila eh. Di ba? Ha? Basahin ko. Baba natin mga kaistorya. Over the past week, amidst the already simmering tension between China and the US, a United States Air Force electronic intelligence aircraft has been conducting surveillance missions along the Chinese coastline. Chinese coastline ha? Surveillance po ng aircraft ng Amerika. Anong sabi? Flight tracking data shared by Hans M. Christensen, director of the Nuclear Information Project at the Federation of American Scientists, revealed the movements of the American spy plane, yung nag-surveillance, registered with the serial number 6414847 as it conducted sweeps along strategic coastal areas of China. These operations, undertaken from the Kadena Air Base mula sa Japan of Okinawa, occurred on May 7, 9, 10, and 13. According to Christensen, the RC-135U embarked on multiple long-endurance flights, varying its routes each time. Ito na naman tayo, sinasabi kasi mga kaistorya, American accent routes. Tama ba? British accent routes. On May 7, the aircraft completed an 8-hour flight transiting the Luzon Strait. Tingnan nyo, dumaan pa po sa Luzon Strait. Teritoryo natin yan, Luzon Strait. Oo, sa may Bashi Channel po yan. Yung choke point. Kumbaga gate, papasok at palabas ng South China Sea, papunta ng West Pacific, north of the Philippines before circling the China-controlled Paracel Islands in the South China Sea and loitering around the Pearl River Delta, nagpaikot-ikot pa nga yung spy plane ng Amerika. Nalaman ba ng China? Siguro ngayon alam na nila kasi nilabas na yung report. Napigilan ba nila? Hindi. Natunugan ba nila? Hindi. Kita nyo? Kita nyo? Mga kaistorya? Di ba? Kala ko ba high-tech din sila? Kala ko ba ang lakas-lakas din? Sabi nga, matalino man ang matching, napaglalalangan din. Yung isa, mukhang matching naman talaga. Unggoy naman talaga, pati ugali. Pasensya na po, biro lang. Tingnan ninyo. China threat. Dahil sa panganib na idinudulot ng China. Saan nagsimula yan? South China Sea, West Philippine Sea. Yung ginagawang kawalang hiya ni China sa atin at sa Taiwan, sa Japan. Pulls 26 nations for world's biggest naval drills, bonds Euro-Atlantic Indo-Pacific partners. Indo-Pacific kasama tayo dyan. Nasa Indo-Pacific region din po tayo, mga kaistorya. Dahil sa threat na yan, nagsama-sama. 26 na bansa, mga kaistorya, sa pinakamalaking naval drill sa buong mundo. Akala ko ba, one historiador, kukuyugin ang China? Akala ko ba nagkampi-kampi? Nagkampi-kampi nga po. Hindi natin pwede sabing drill lang yan. Malinaw ang mensahe niyan at malinaw po ang purpose niyan. Sige, simulan ni China. Kukuyugin talaga sila. Yang 26 countries na yan. Mga kaistorya, kikilos natural yan. Yun po yun, mga kaistorya. Para ano pa? At nag-iinsayo. Para ano pa at may drill kung wala lang, di ba? Alam naman natin kung ano ang mensahe niyan sa China at alam naman natin kung ano po ang purpose niyan at alam naman natin kung ano ang pinaghahandaan po niyan. In solidarity with the United States and partners in the Indo-Pacific to counter the perceived danger emanating from China, panganib na nagmumula sa China, leading European countries are now deploying warships and aircraft to the region, Indo-Pacific region. Yun po yun. On May 7, Germany,
sent 2 warships to the Indo-Pacific region in a bid to strengthen its military presence in the region amid what is said to be rising tensions between China and Taiwan and Beijing's aggressive claims over the disputed South China Sea. Hindi man binanggit ang Pilipinas pero malino mga kaistoryan na alam natin na kasama tayo dyan. Diba? On April 29, Italy's Raimondo Monti Coccioli, di ko alam kung tama ang pronunciation ko, the third town, the Reveal class PPA, and the first with anti-air warfare capabilities, left the La Spezia naval base for an operational projection campaign in the Indo-Pacific. Puro Indo-Pacific mga ka-story, May 3. The Monte Coccioli has passed the Strait of Gibraltar on 1st May to cross so on and so forth, Panama Channel, papunta sa ano eh. Ha? Isuma total na lang natin, isummarize na lang natin kasi baka maging boring kung babasahin ko isa-isa, no? Ha? In solidarity with the United States sa pakikipagkaisa, mga kaistorya, sa Amerika. Mga allied countries ni Amerika yan. Ha? Hindi man binanggit ng direkta, mga kaistorya, ang Pilipinas. Of course, involved tayo dyan. Gaya ng sinabi ko kanina, di ba, mga ka-story, understood naman yun. Eto pa. US Marine MQ-9A Reapers now deployed to the Philippines. Ito po mga ka-istorya ay unmanned aerial vehicle. High-tech po na ito na military drone. Yan po yan ha. Hindi bastang drone yan. Pang-surveillance po yan mga ka-istorya. Dineploy na po ng Amerika sa mga EDCA sites dito po sa Pilipinas. Opo, mga kaistorya. Nandito na po yan sa Pilipinas. Ha? High-tech yan. Sabi ko sa inyo, mga kaistorya, malaki ang pakinabang natin sa EDCA. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga pro-China na ipapahamak tayo ng EDCA, nahihilahin tayo ng EDCA, nagigirahin tayo ng China sa EDCA. Baliktad po. Pro-China ang may sabi niyan, baliktad po. Lalo tayong hindi gigirahin ni China dahil sa EDCA. Lalong matatakot si China dahil sa EDCA. Totoo yun. Ganon yun, mga kaistorya. Binubula lang po ang mga manonood nitong mga pro-China. Si Butanding po yung may sabi noon, mga kaistorya. Salamat po kaistorya na Jane de la Cruz. Shout out po sa inyo dyan sa Hong Kong. Ano po? Basahin ko ito. Palakihin ko muna. Marine Corps MQ-9A MUX Mali is formally unveiled during a ceremony, so on and so forth. US Marine Corps MQ-9A Reaper drones are now operating. Operating na daw po, nag-ooperate na daw po sa Philippine Air Force Base on a rotational basis. USNA News has learned. Kita nyo, sabi ko sa inyo nag-ooperate na dito sa Pilipinas yan. Nandito na nga po, dineploy na nga po dito, mga kaistorya. The service says unmanned aerial vehicle started operating out of Basa Air Base this spring at the request of Manila. Aba, nag-request pala mismo ang gobyerno natin, ang administrasyon ni PBBM. Kaya pala nandito, sabi ko kanina, Basa Air Base pala mga kaistorya, to support intelligence sharing efforts between US, Indo-Pacific Command, and the Armed Forces of the Philippines. The Marine Expeditionary Force confirmed last week. The Marine Corps will employ an armed MQ-9As to provide reconnaissance and surveillance in support of the development of intelligence sharing between US and our Philippine allies and in accordance with the Philippine national laws, rules, and regulations. Ba? Legit pala. Nandito na nga, mga kaistorya, sa Pilipinas. Nakadeploy na dito. Ayun sinasabi nila na hindi tayo nakikinabang sa Amerika. Yung sinasabi nila, mga kaistorya na, may personal interest yan si Amerika, kaya nandito yan sa Pilipinas. Personal na interest nila, pinaglalaban nila. Pokrito, bakit si Pilipinas? Personal interest din naman natin yung pinaglalaban natin, kaya pinayagan natin ng EDCA.
Nakikinabang tayo, hindi. Ang laki ng pakinabang natin, hindi lang po sa depensa ng Pilipinas, hindi lang po sa seguridad ng Pilipinas, hindi lang po sa kapayapaan ng Pilipinas, kundi direkta pong ang Amerika ay tumutulong po sa modernization ng armed forces po natin. Di ba diniscuss ko na yan? Gumamit ako ng lehitimong referensya sa mga nakaraan kong live stream o sa mga sumusubaybay sa akin, alam po ninyo yan, mga kaistorya. Di ba? Oh, eto pa, Italy. Italian Carrier Strike Group. Strike Group ha, pag sinabi mong Italian Carrier, hindi lang yan mga warship, fighter jets, aircraft carrier, may submarine yan. Oo. Italian Carrier Strike Group starts 5-month deployment to the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region na naman. Again, South China Sea, West Philippine Sea, parte po ng Indo-Pacific region, mga kaistorya. Italian Strike Group. Oo. Sabi ko sa inyo, ano yan? Malinaw na mensahe yan sa China, mga kaistorya. Alam ng China kung ano ang ibig sabihin po niyan. Baka sabihin na naman ng iba, teka, Juan Historiador, nalilito ako sa sinasabi mo. Okay, sige, lilinawin natin, mga kaistorya. Ang West Philippine Sea po kasi ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan po ay bahagi ng malaking karagatan po ng South China Sea. Yan pong West Philippine Sea na isang bahagi lamang ng malaking karagatan ng South China Sea ay nakasang-ayon po sa international law, exclusive economic zone natin. Mga kaistorya. Ngayon, ang Indo-Pacific region, uulitin ko, mula sa may baybayin po ng Africa, papunta ng Indian Ocean, South China Sea, papunta sa itaas ng Japan, papunta sa gilid ng baybayin po ng Amerika sa itaas ng Japan, Pasipiko. Yan po ang Indo-Pacific region. Kaya talagang parte, bahagi po ng Indo-Pacific region ang South China Sea, ang West Philippine Sea. Mga kaistorya? Sana malinaw. Baka may nalilito po kasi, mga kaistorya. South China Sea patrols strengthen Philippine-US naval relations. Wala naman tayong ibang aasahang kakampi, kundi po ang Amerika. Wala tayong ibang aasahang magtatanggol sa atin, kundi po, mga kaistorya, ang Amerika. Mga kaistorya, wala naman talagang iba. At ang laki ng nagagawa nitong joint patrols na ito. Ang dami nating mga nag-join na maritime patrol Japan, Pilipinas, India, Pilipinas, Australia, Pilipinas, South Korea, Pilipinas, Canada, Pilipinas, Amerika, Pilipinas, France. Dami, mga kaistorya. Realidad, malungkot na realidad, malungkot na katotohanan. Ang Pilipinas, hindi kayang ipagtanggol ang sarili sa China. Oo, hanggat kaya natin, kikilos tayo. Matapang ang Pinoy pero yung realidad, hindi natin kayang tapatan ang China, mga kaistorya. Kailangan natin ng kakampi. Hindi pwede pong paalisin natin ang EDCA, ang Amerika. Hindi pwede. Lalo po, mga kaistoryang lalakas ang loob ni China. Lalo tayo wawalang hiyain ni China. At pag pinalayas natin ang EDCA, malamang tuluyan na po nilang kamkamin ang buong West Philippines. Pag nakamkam na nila yan, malamang sunod na target na nila, Pilipinas. Nagtatanim na nga sila ng spy dito sa Pilipinas. Yun talaga ang tingin ko, nagtatanim na sila. May spy na sila dito sa Pilipinas. Yun ang duda ko, mga kaistorya. At ang duda ko pa dyan, baka itong mga nandito na mga kaistorya sa Pilipinas na mga Chinese na pinadala ng China, hindi yan simple lang na ganun lang. Palagay ko, hinala ko talaga, mga sundalo yan, mga kaistorya ng China. Hinala ko lang naman, palagay ko lang. Kutob ko lang, mga kaistorya. Kumbaga dormant yan, naghihintay lang ng go signal yan from the government of China. Oo. So anong gagawin ng Pilipinas? Laban sa isang napakalaking bansa, superpower country. Kailangan talaga natin ang mga allied countries natin, mga kaistorya. At huwag niyong sabihin na kasi ang sinasabi ng mga pro-China, problema yan Taiwan, di natin problema. No! Involved po tayo directly dahil in-involve na tayo direkta ni China. Totoo yun, mga kaistorya. Gaya ng sabi ko kanina, hindi po nila i-invade ang Taiwan ang hindi muna nila i-deal ang Pilipinas. Kailangan muna nila kasi kasuin ang Pilipinas bago ang Taiwan. Opo. Yun ang tingin ko dyan, mga kaistorya. Tingnan ninyo.
kung gaano nakadesperado ang China. Desperado na siya sa pinagbabawalan nila ang mga Pinoy dyan. Tapos huhulihin nila. Desperate move yan mga kaistor. Desperate attempt. To intimidate Filipino civilians. Subukan ninyo. Kahit mga civilian yan, kahit mga mangingisda yan, palaban yan, kung kinakailangan. Subok ang tapang ng Pinoy. Desperado na po ang China, mga kaistorya. Kaya po, dinadaan na po nila sa paninindak. Pero pati kasinungalingan nila, desperate move yan. Taktika po yan. Itinutok daw sa kanila yung, hindi totoo yun. Kasinungalingan po nila yan, mga kaistorya, hindi totoo yan. Mabuti na lang. Marcos ang presidente ng ngayon, maka-Pilipino, mahal ang Pilipinas. Kung pro-China, saan tayo pupulutin, mga kaistorya, sa tingin po ninyo? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, naniniwala na kayo sa akin ngayon, ilang beses kong sinasabi pa ulit-ulit, na kung isang pro-China pa ang naging presidente ng Pilipinas, wala na. Wala na. Wala nang pag-asa. Sabi ko nga sa inyo, huling pag-asa natin, si PBBM, para maibangon ang Pilipinas. Yung pabiro na sinabi ni Duterte noon, mga kaistorya, na kung gusto gawin ng probinsya ng China ang Pilipinas, birong totoo. Yun ang tingin ko dun. West Philippines nga, pinamimigay niya eh. Yun nga ang gusto niyang gawin ni PBB, ibigay na lang sa China yung West Philippines eh. Di ba? Ginawan din natin ng content yun. From TV5 pa, yung ating referensya. Di ba mga ka-story? Mabuti na lang si PBBM. Kung pro-China, ano na? Baka sabi ko nga, baka pati po traffic rules, batas ng China ang sinusunod natin. Hindi natatakot itong mga pro-China. Di ba nila naiisip na pati mga mahal nila sa buhay, mga kaibigan, damay dyan. Walang kalayaan sa bansang komunista ng China. Wala yung pinagkaiba halos sa North Korea eh. Pati nga po mainstream media, sinisensor po nila dito sa administrasyon ni PBB, sa gobyerno natin. Walang censorship sa mainstream media. Malaya sila. Kahit nga dinidikdik na nila ang gobyerno, kahit mga kapwa natin vloggers na anti-government, malaya sila eh. Kung tutuusin, kahit nasa Amerika pa sila at Canada, gasino silang abutin ng kapangyarihan ng presidente. Ang daling gawin nun. Pero hindi. Demokrasya tayo eh. Pero subukan ninyo, maging komunismo ang Pilipinas. Maging komunismo na ideolohiya ng China. Subukan ninyo. Ewan na lang kung maging malaya pa ang mga Pilipino. Pati nga mga naglalakihang kumpanya, kina-crackdown nila eh. Pati mga big time na negosyante, bigla nilang idinidetain at iniimbestigahan. Pati pera ng mga Chinese, dun sa China, sa bangko, sinisinsor ng China, pinipigilan ang pag-withdraw. Ganyan po ang komunistang China. Ganyan ba ang gusto ninyong mangyari dito sa Pilipinas? Salamat po. Hanggang dito na lang mga kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Ano po?